Hello po, magandang buhay. Today is Monday. Happy Monday everyone. Magandang araw po sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po okay kayo sa all right. It's me again. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, kamusta po ang lahat? Lunes nga po ulit. Dapat happy lang po tayo. Kamusta po ang lahat? Kamusta po mga bentahan sa inyong mga lugar? At mga friends, mga kasari, ngayon nga po ay Lunes. Meron po akong gustong i-share sa inyo na talaga naman na dapat meron po tayo sa ating tindahan at babalik po sa atin ating mga customer. Kasi ako nga po dati, syempre, dati po nung wala po tayong tindahan, bumibili po tayo sa mga tindahan na halos kompleto po talaga dapat para yung isang stop na lang po talaga sa tindahan na yun ay halos kompleto na at hindi na po tayo magpapalipat-lipat pa ng tindahan. Kaya ito nga po mga paninda na to ay gusto ko pong i-share sa inyo na dapat ay meron din po kayo o meron po tayo sa ating mga tindahan na talaga namang mabili at babalik-balikan po kayo ng ating mga customer. Ayan, pasensya na po mga kasari at marami pong lamok. Ayan. Ito nga po mga kasari na babalik-balikan po sa ating mga customer na kailangan dapat meron po tayo sa ating tindahan, sa ating pong sari-sari store, sibuyas po na pula at puti. Yan, nabili po yan mga friends, mga kasari, ang ating garlic, bawang po mga friends. Ayan po ang ating garlic. Ayan, ang ating nga pong kamatis. Ayan. Kapon po natin yung binigay ng ating mga kamatis at mga nahinog na nga po. At para hindi po agad masirang kamatis, nalagay ko nga po siya sa rep. Meron din po tayong siling green. Ayan po mga friends, siling green at sili na pula. Ayan po mga friends, at ang ating nga po mga paminta po. May crack, ito po ng atsuete. Pamintang buo, pamintang pino. Ayan, dahon ng laurel, ayan po mga ginagamit po sa mga pagluluto at dapat po talaga ay marami tayo o meron po tayong mga tindang mga ganyan. Ang ating sibuyas. Yung sibuyas po na puti. Depende po sa klase. Ang bili ko nga po dito, ay bumibili po ko ng per kilo. Ang bili ko nga po ay 85 po ang per kilo niya. Ang puting sibuyas. Tapos ang pulang sibuyas po mga kasari ay mas mahal po ito, 120 po ang kilo. So, tinitimbang ko po siya, depende nga po sa laki ng ating, depende po sa laki ng ating mga sibuyas. Ito po 120, nag-add po ako ng 40 pesos dito. So, 160 para, meron po tayong tubuin mga friends, mga kasari. Ano po ang mga pinapakita ko po sa inyo. Siyempre po ito po ay mabibenta po natin, kikita rin po tayo at magagamit din po natin po personal use sa ating mga bahay, sa mga pagluluto. Lahat naman po tayo ay magamit ng mga onion, sibuyas, ayan. Next po natin mga friends, dito po sa amin ang taas po ng, alam ko po sa ibang lugar din mataas din po ang garlic, bawang. Ang kilo nga po ngayon ito sa palengke ay 135, minsan po 145, minsan 150. Ang presyo nga po ng mga recados nga po natin ay taas baba po talaga. Pero madalas po talaga ay mataas po. Ngayon po talaga, last year ay mataas rin po talaga ang bawang. Ang bawang po is 135. So ngayon po ay tinitimbang ko din po siya. So nag-add din po ako ng 40 pesos. Or minsan naman po, binibilang ko na lang po siya. Tapos, nag-add na lang din po ako ng konti para may tubuin po tayo sa bawang. Ang bawang po kasi, mabilis din po kasi itong mga friends, mabilis pong matuyot. Ayan, kaya para mabilis po siya maubos din. So, binibilang ko na lang po siya. Kunyari po, 50 pesos po ang 10 peraso o 11 pieces. Pinidivide ko na lang po yun. Mag-add na lang po ako ng 2 piso. So, yun po ang aking presyuhan sa bawang. At ang ating nga pong kamatis. Ayan, ang ganda po nating kamatis. Malaki-laki po ito, hinog na. Ayan. Sabi nga po nila, masarap po ang kamatis kapag mahal. Ayan, ang kamatis nga po dito sa amin ay 45 po ang bili ko dito per kilo. 45 po ang ating kamatis. So, nag-add na lang din po ako ng 40. Nagawa po siyang 80. 80 na po per kilo. So, yung maliit-liit po is 5 piso. Yung medyo malaki po na ganito is 4 pesos po yung maliit. Ito pong ganito kalaki, 5 piso na po. Malaki naman po ito at lampas po ito ng isang guhit. So, 5 piso. Tinitimbang ko din po yung ating kamatis kasi sa palengke tinitimbang din naman po nila yan mga friends, mga kasari. Ayan. So, ito nga po yung mga paninda na meron po dapat tayo palagi at hindi po dapat tayo nauubusan kasi ito po talaga yung ginagamit sa mga pagluluto at hinahanap po ng ating mga customer. So, meron pa nga po tayong siling green at siling pula. Mga kasari, bumibili po ako ng ilang pirasong siling green. Depende nga po sa timbang. Meron pong iba na titinda na medyo mura lang po yung kilo nila. Bumibili po ako ng mga konti lang po, mga ilang peraso lang, mga 10 pieces, 20 pieces, para meron po tayo. Minsan po talaga, para panggamit din po at pambenta. Madalas po talaga may bumibili ng ganito sa halagang 20, ganyan mga friends. Binibigay ko po siya ng 2-5 piso. Para meron po tayong tubuin. Minsan po kasi ang kilo po nito minsan nasa 100, 150, depende po talaga sa nagtitinda. At lalo nga po ngayon na medyo mag-uulan, kaya nag-i-stock po tayo ng mga pang-recados. Ayan, siling green po ay bento ko po dyan ay 2-5 piso. Pag isa po ay 3 piso. Ayan, disclaimer po, iba-iba nga po tayo ng presyon sa ating paninda at yan po yung aking presyo. Ayan po. Ayan. Pero minsan po 2 piso. Pero 2-5 piso po para meron po tayong tubuin. Ayan. Siling red, mga friends.
Sa ceiling red naman po, ano po ito, binibilang ko na lang din po siya. Binibigay ko po siya ng 4 po, 5 piso. Ayan, ceiling red. Ayan, may mga marami po naghahanap ng ceiling red. So, pag isa lang po ang binili, binibenta ko po siya ng 2 piso. Sinasabi ko po sa customer. Kaya piso po yung pinakamaliit. Ayan, kumukuha po ako ng maliliit. Pero hindi malaki, ayan. Kasi nga po, may mga customer na gusto po na malalaki po na sili. Ayan, mahilig po yung ating mga customer sa sili. At yung ating nga pong luya. Ang luya nga po dito sa amin ay mataas. Ito pa nga po mga friends, ang diskarte ko po sa luya at ang taas nga po ng presyo ng luya dito sa amin, sa Cavite. Alam ko po sa ibang lugar, pero sa ibang probinsya po alam ko parang mas mura. Pero dito po sa amin, yung native nga po natin na luya, ayan, ito po yung native natin na luya. Ito pong native natin na luya, ang mahal po talaga ng luya mga friends. Umabot pa nga po ito ng 200 per kilo. So ngayon po, nakabili po tayo minsan ng 140, taas baba po ang luya. Kaya naman po, ang presyo ko po sa luya ay, ang bili ko po dito sa per kilo ay 160. Ayan, ito po yung local, dito po ito sa atin. Meron po imported na medyo mura, pero madalas po kasi walang stock. So, ito po yung nabibili natin sa ating binibilan sa palengke. Ito po ay 10 piso na po ito. Isang guhit po ito. So, 160 po yung ating luya. Bilhin natin sa luya. Nag-add po ko ng 40 para meron nga po tayong tubuin. So, 40 po yung ating tubo. So, isang guhit po is 10 pesos para 200. 200 po ang kilo para meron po tayong tutubuin. So, ito po ay 10 pesos na. So, pag 5 piso po ang binili, maliit lang po talaga. Kaya sinasabi ko, alam din naman po ng mga bumibili na napakaliit lang po ng 5 piso na luya. Ito po ay 10 piso na po mga friends. Dahil ang presyo nga po ng luya dito sa amin ay 160. Nag-add lang po ako ng 40 pesos para meron po tayong tubuin. Again, disclaimer po mga friends, iba-iba nga po tayo ng presyohan sa ating luya. At ito nga pong luya na to, binili ko po siya, malaki po ito. Ito po yung nilalagay ko sa rep. Ito po ang diskarte natin sa luya para hindi po siya agad matuyot at para fresh pa rin po siya. Nilalagay ko po siya. Pagkabili po natin ay, slice ko po siya. Nilalagay ko po sa plastic at nilalagay ko po sa rep para napanatili po natin yung freshness. Ayan, fresh. Para fresh pa rin po yung ating luya at ganun pa rin po yung kanyang texture, yung kanyang itsura. Kasi po, ang luya kapag hinayaan lang po natin na naka-expose ay mabilis po siyang matuyot. At kapag tinimbang po natin, nang hindi pa po natin nilagay sa rep, may gagaan po siya mga friends. Kaya ang ginagawa ko po, bago ko po siya ilagay sa rep, tinitimbang ko na po yan, isa-isa. Ayan, ini-slice ko po siya, tapos tinitimbang ko po, nilalagyan ko po siya ng presyo. Ito po halagang 5 piso. Ayan, ito po ang ating 5 pesos. Ito naman po yung ating 10 pesos. Ito po 10. Ito po yung 5 piso. Ayan, talagang taas po ang luya mga friends, mga kasari. At nangyaintindihan naman po ng mga customer at alam din naman po nila na mataas po talaga ang presyo ng luya. Matagal na pong mataas ang presyo ng luya. Simula pa po last year, December. At last year pa po talaga mataas na po ang luya. Dito nga po sa amin. Ayan. So, ayan po ang ating diskarte sa luya para po hindi po siya matuyot. Nilagay po natin siya sa rep. At mabili naman po ang luya. May mga bumibili po sa akin 10 pesos, tapos babalik po sila, bibili pa po ulit sila ng another 20 pesos na luya kasi siguro po namumurahan sila or sa ating luya kasi mahal po kasi ang luya mga kasari, mga friends. Ayan. Pero meron po ako napanood na vlog. Ayan. Mega love shoutout po kay Ma'am Jewel sa vlog. Sa kanya pong vlog ay mura lang po ang luya sa kanila sa Bohol. Meron po naglalako sa kanila 100 lang po ang kilo. Ayan. Napakamura po ng kanilang luya. Dito po sa Luzon, sa Cavite, ang taas po ng local na luya. Nasa 160 po ang per kilo sa mga palengke. Ang binibili naman po natin ay per kilo dahil di po tayo masyado bumibili ng maramihan dahil baka sayang lang po pag masyado madami. So per kilo po tayo tapos mag-add na lang po tayo ng konti para meron po tayong tubuin. Ayan po yung ating mga paninda na talagang babalik-balikan po natin mga customer kapag alam po nila na meron po tayong mga tinda na bawang, sibuyas, siling green, siling na pula at luya. Kasi kapag meron po kayong mga tinda, mga recados, bawang, sibuyas, ayan, babalik po sa inyo mga customer. Kasi nga po yan po, ginagamit nga po natin sa pagluluto. At hindi lang naman po yan ang binibili natin mga customer. Magdadagdag pa po yan ng mga biscuit, kape, sabon, downy. Ayan, mapapabili na rin po sila kasi nga po, kapag kunyari po, bibili po sila ng bawang, tapos maalala nila na wala po silang sabon, ayan, kaya kape, mapapabili po sila mga kasari, ayan. Kaya ang mga recados nga po, o yung mga, ano po bang spices, mga bawang sibuyas, ano po bang tamang term dito, ay mga recados nga po, mga pampalasa,
Ayan, mga bawang, sibuyas, paminta mga friends, mga kasari, pamintang buo, crack, pino, buto ng aswete. Meron din po tayong curry powder. Yan po yung meron po tayo dito sa ating tindahan. Yung atin pong curry powder, yan po yung binibili ko na lang po dito sa mga naglalako. 5 piso po yung isang sachet. Marami-rami din po yung ating curry powder. 5 piso po ang isang sachet. So, pwede rin naman po na tayo po ang magrepak-repak. Pero, syempre po para kahit pa paano yung mga naglalako po. May naglalako po kasi dito sa atin mga kasari ng mga nagbabike. Meron po nakamotor ng mga paninda po nila ay mga paminta, dahon ng laurel, mga curry powder, Sanrio, ayan. Para maka-ano din po tayo sa kanila, para makabenta din po sila. Ayan mga kasari, kumusta ka? Kumusta po ang inyong kalusugan? Syempre po, alagaan din po natin ating katawan at hindi lang po yung ating tindahan. Kasi meron nga po tayong tindahan. Kung tayo po ay may sakit, hindi din po natin mamimaintain ang ating tindahan. Kaya siguraduhin po natin na habang nagpaparami po tayo ng ating mga paninda, ay malakas po ang ating pangangatawan at wala po tayong sakit. Ugaliin po natin na siguraduhin po natin na meron po tayong sapat na tulog at uminom po tayo ng maraming tubig, mag-vitamins po tayo mga friends para lumakas po ang ating resistensya at makaiwas nga po tayo sa mga sakit. Ayan lamang po ang gusto kong sabihin sa inyo, alagaan po natin ating katawan. Dahil mas maganda pa rin po na wala po tayong sakit para tuloy-tuloy po ang ating pagtitinda, tuloy-tuloy po ang ating negosyo. Ayan po mga kasari, yan po mga ganap po natin ngayong araw. Thank you so much po. God bless everyone. Keep safe always. Po mga friends, gusto i-share ko po sa inyo ngayong araw na ito, ngayong araw ng Lunes, na talaga namang babalik po sa inyo mga customer kapag alam po nila na kayo po ay kompleto, na nagtitinda ng mga pampalasa o mga recados, ay babalik po sa inyo mga customer. Sigurado po yan mga friends, mga kasari, dahil syempre po dati tayo po ay mamimili din sa tindahan, kaya naman po ako po bilang isang mamimili, gusto ko po pagbibili po tayo sa isang tindahan, ay halos lahat kompleto na po para isang bilihan na lang po mga friends. Ayan. So, yun lang naman po ang gusto kong share sa inyo. Kumusta po mga bintahan sa inyong mga lugar? Ngayon nga po ay medyo umaambon, makulimlim po at medyo umaambon po na mahina. At kanina po ay naglaba rin po tayo ng konti para hindi po tayo naipunan ng mga labahin dahil magtatag-ulan na nga po. At tag-ulan na po talaga mga friends. Start na po talaga ng tag-ulan. Kaya naman hanggang may labahin po, naglalaban na po natin yan para maisampay na po at matuyo na rin. So, yun lang po mga ganun po nating araw sa ngayong araw na ito. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood ng ating videos. God bless everyone. Sa mga hindi pa nga po nakasubscribe, guys, palambing naman po mga friends. Pahit po nating like button, pa-subscribe at hit na rin po natin notification bell para updated po kayo sa mga sunod po nating upload na videos. God bless everyone. God is good all the time. Love, love, love everyone. See you to the next one.